Iniulat na isang source na binalaan umano na isang general ng People's Liberation Army si President Xi Jinping at sinabi na ipapadala niya ang Chinese President sa Amerika kapag nagdesisyon ito na makipagyera sa Indo-Pacific. Sinabi ni General Fang Fengwei, isang miyembro ng Central Military Commission ng China, na handa nilang isakripisyo si President Xi Jinping at ipadala sa Amerika kapag nagkamali ito sa kanyang mga desisyon. Isiniwalat na nasabing general na marami umunong mga miyembro at sundalo ng People's Liberation Army ang sumasalungat sa kasalukuyang pulisya ni President Xi Jinping tungkol sa saplitang pag-agaw nito sa mga teritoryong hindi naman pagmamay-ari ng China. Ayon naman sa ilang eksperto na pinapatunayan lang nito na hindi kontrolado ni President Xi Jinping ang pamunuan ng Chinese military at kapag nagkataon, posible umunong pabagsakin ng PLA ang Chinese President pati na ang CCP. Iniulat ito matapos sinabi ng United States Navy na pananatilihin nito ang kanilang presensya sa Indo-Pacific region sa gitna ng mga aksyon ng China na nagdudulot umano ng destabilisasyon sa South China Sea at West Philippine Sea. Ito ay ayon kay Captain Claudine Calori, ang mission commander ng US Navy Pacific Partnership, nang tanongin siya ng mga reporters sa isang virtual briefing tungkol sa kung ano ang maitutulong ng US sa Philippine Coast Guard at Navy upang malabanan ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Sinabi niya na bagamat hindi siya direktang makapagkomento sa magiging tugon ng Estados Unidos, nangako siya na patuloy silang magsasagawa ng aerial at maritime patrol sa West Philippine Sea. Anya na mga ginagawang aksyon ng China ay destabilizing at nagdadala ng banta sa seguridad at kaunlaran sa rehiyon, at ito ang dahilan kung bakit sila ay pangunahing nakafocus sa pagpapalakas ng kolaborasyon at pakikipagtulungan sa kanilang mga kaalyado sa Indo-Pacific. Ang Pacific Partnership Mission ay ang pinakamalaking taunang multinational humanitarian assistance at disaster relief preparedness mission na isinasagawa sa Indo-Pacific, at kabilang sa mga bansang bibisitahin ng grupo ay ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Fiji, Samoa, Palau, Papua New Guinea at Tonga. Sinabi ni Calori na nais niyang bigyang diin ng kanilang gobyerno ay pinapahalagahan ang malakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, at ito ay importante sa pagpapanatili ng isang free at open na Indo-Pacific region. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na pinayuhan umano na isang tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China ang US military at sinabi na dapat maging mahinahon at kalmado lang ito sa South China Sea at huwag masyadong magpadala sa tensyon. Sinabi ni Senior Colonel Ren Guchang, ang Deputy Director ng Information Office ng Ministry of National Defense ng China, na hindi umano dapat mag-react masyado ang US military dahil posibleng magkamali ito sa kanilang kalkulasyon sa South China Sea. Anya na mataas ang posibilidad na baka sumiklab ang isang matinding gulo sa South China Sea dahil sa pinapakitang agresibong aksyon ngayon ng Estados Unidos sa nasabing karagatan, kaya't pinayuhan niya ang Washington na manatiling kalmado at mahinahon. Ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na posible umunong kinakabahan ang People's Liberation Army sa magiging tugon ng Estados Unidos laban sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa pinagtatalo ng karagatan. Iniulat ito matapos inimbitahan
ng bansang Denmark ang mga tauhan ng Philippine Navy at Coast Guard para magpalitan ng mga pananaw tungkol sa Law of the Sea, partikular na sa marine defense sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Ipinaabot umano ni Denmark Ambassador to the Philippines na si Franz Michael Melvin ang imbitasyon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro sa isang pagpupulong sa Camp Aguinaldo noong nakarang araw. Nagpahayag din ng suporta ang Danish Ambassador sa rule of law kaugnay na nangyaring insidente kamakailan sa Ayungin Shoal na kung saan ng barko ng China ang isang vessel at isang Coast Guard ship na nagsasagawa ng resupply mission. Sinabi ni Ambassador Melvin ng engkwentro ay naglagay sa buhay ng mga Filipino sailor sa panganib at nag-undermine sa regional security. Binigyang diin niya ng defense cooperation ng kanilang bansa sa Pilipinas ay kabilang sa kanyang mga prioridad. Sinabi naman ni Chodoro ng imbitasyon ay isang pagkakataon para mapahusay ang defense capability ng bansa. Tinalakay din ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark sa cyber defense at information technology upang malabanan ang disinformation sa bansa. Ayon sa kanilang joint statement, inaasahan umano ng magkabilang panig ang pagkakaroon ng konkretong kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark habang nagpapatuloy ang mga hamon sa pandaigdigang seguridad.